Kami ay alagad ng balita, impormasyon at aliwan. Kayo ay nakikisa sa himpilang CABN, Corner Broadcasting Network, Radyo na TV pa. DWCC 530 kHz sa inyong mga palapitan. Sumasaypapawid mula sa Corner Central National High School, Corner Apayao, kasabi ng NSEG National Secondary Editors Guild ng Pilipinas. Oras ganap ng 1:00 ng hapon. Magandang hapon, ako si Miss Pabenhelna, yung punong tagapagbalita. Ako naman si Denver Baruso, ang inyong pangalawang punong tagapagbalita. Narito ang mga nagbabaga at napapanahong mga balita. Ilang tindahan sa Bulacan na Bistong nagbebenta ng mga iligal na paputok. Transmitter ng local FM station sa Davao de Oro, Simuno. Batas na nagbibigay ng citizenship sa mga non-Muslim illegal immigrants aprobado na sa India. Tatlong sports superstar na nanawagan sa kapwa Pilipino na suportahan ang kupunan ng Pilipinas sa SEA Games 2024. At ngayon, ang detalye ng mga balita, ilang tindahan sa Bulacan na Bistong nagbebenta ng mga illegal na paputok para sa karagdagang impormasyon. Narito si kasamang Kylin Ando. Ilang tindahan ng paputok sa Bulacan ang nabuking ng National Bureau of Investigation na nagbebenta ng iligal na mga paputok sa operasyon na ikinasani kong Webes, ika-12 ng Disyembre. Taong kasalukuyan bukod sa kwitis, sinubukan nilang bumili ng mga sawa. Nang nakatapos ang transaksyon, doon na nagdeklara ang NBI na isa iyong entrapment operation. Kinumpiska ang mga naturang paputok at inimbita ang mga tindera at may-ari ng tindahan upang magpaliwanag. Para sa VAF Balita, Kyril May Ando, mag-uulog. Maraming salamat kasamang Kyril. Para sa Balitang Nasyonal, narito si kasamang Fernand. Davao de Oro, nilaban ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang transmitter ng 99.9 RPFM station sa Purok 12, Barangay Tuburan sa Bayan, Miyerkules ng gabi. Base sa investigasyon ng MAWA, pulis, sinadyang pagkasunog at tinatayang maabot sa 1.5 billion ang halaga ng napinsala sa nasunog na communication equipment. Para sa Balitang Nasyonal, Fernando Amay, nagbabalita. Maraming salamat kasamang Fernando. Batas na nagbibigay ng citizenship sa mga non-Muslim illegal immigrants aprobado na sa India para sa karagdagang impormasyon. Narito si kasamang Aikin. Aprobado na ang panukalang batas na nagbibigay ng citizenship sa mga non-Muslim illegal immigrants. Kabilang rito ang mga imigrante mula sa Pakistan, Bangladesh at Afghanistan na sinangayunan ito ng parlamento bago ito magkaroon ng kilos protesta. Para sa BAF Balita, ay Kiljan Magdales nag-uulat. Maraming salamat kasamang Kyril. Kami po ay magbabalik matapos ang isang paalala. Pare, alam mo ba na halos makuha na lahat ng medalya ang koponan ng Pilipinas? Oo nga pare, pinakita talaga nila ang galing ng mga Pilipino. Tara, load tayo ng volleyball sa huling laban para sa gintong medalya. Galing natin ito, Pilipino. Parinig sa mundo, isigaw mo. Galing natin ito, puso't isip lakas. Galing natin ito, Pilipino, Pilipino, Pilipino. Galing natin ito. At nagbabalik ang VAF Balita. Para sa Sports Balita, pakinggan natin si Cyril Pulaton. Tatlong sports superstar ang nananawagan sa kapwa Pilipino na magkaisa at suportahan ang kupunan ng Pilipinas ngayong SEA Games 2024. Sa kani-kanilang mga social media accounts, nagpahayag sina Alejandro Baldo Jr., Philippine Asphalt U22 team member at Christ True dating national team captain ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanila, sila man ay nakaranas ng kaparehong problema sa ibang bansa para maglaro. Imbes na pupuna, ayon kay Baldo, ay binuhos na lang ang atensyon sa ating mga manlalaro. Para sa Balitang Sports, Cyril Ulaton, nagbabalita. Maraming salamat kasamang Cyril. At dyan nagtatapos ang aming 5 minutong balitaan. Hanggat may balita, May tagapagbalita. muli ako si Miss Pabenhelna. Denver Baruso para sa BAF Balita.